Pauwi raw mula sa Lugawan ang apat na magbabarkada bandang alas 11 nitong January 27. Habang naglalakad raw sila sa tulay na sakop ng Bulwang, Numancia, isang motorsiklo raw ang huminto. Sa pag-aakalang nasiraan ng motorsiklo ay agad raw nila ito nilapitan. Pero agad raw nabubunot ng baril ang sospek at pinaputukan sila. Tinamaan ang dalawang biktima na sina Jomark at Juni. Isinugod sila sa ospital dahil sa tama ng pagbaril sa hita at paa. Pero kalaunan ay nagdesisyon ang mga ito na lumabas ng ospital dahil sa kawalan raw ng perang panggastos sa pagpapagamot. Sa pagproseso naman ng SOCO sa lugar ng pinangyarihan ng insidente, na-recover nila ang 6 na empty shell ng caliber 9mm at isa pang slag nito. Sa pagsusuri sa mga kuha ng CCTV, nakilala ang sospek. Makalipas ang 3 araw, isang pulis raw ang nagtugo sa Numancia Municipal Police Station at inamin na siya ang bumaril sa mga binata. Narito ang bahagi ng press conference ng Numancia MPS tungkol sa insidente. Sa ngayon, yung nangyaring shooting incident doon sa Kalibo Numancia Bridge last January 27, 2025, no? So, nagkaroon tayo ng update, nagkaroon tayo ng person of interest during our course of investigation. Inabol kasi natin yung motorsiklo from sa tulay, no? Yun ang galing sa crossing Buswang before the incident sa tulay, and after that, nagdiretso muna siya sa Makato. At 5 a.m. in the morning, nahabol pa rin natin siya through the CCTV footages na come up natin. Pumasok siya doon sa Provincial Engineering Office. So, 2 persons lang naman ang pwede nating puntahan doon. It's either yung tao ko at saka yung iba na person of interest. So, noong January 28, pinatawag natin lahat ng complainant and the victims. Sinama natin yung ating picture ng ating person of interest doon sa Rogues Gallery kasama yung ibang mga suspects, na previous suspects. Sad to say, hindi nila naituro yung ating person of interest, kaya wala tayong arrest na mangyayari. Kasi kailangan bago ka mag-arrest ng tao, kailangan meron kang at least personal knowledge na siya yung tao talaga na nagpaputok. And then, noong January 29, tama ba? Kahapon, nag-resurface dito sa police station natin yung ating person of interest. And he manifested that he is the one involved in the shooting incident at the Kalibo Numancia Bridge. So, binlater natin yon. Sad to say again, hindi na tayo makapag-apik ng arrest sa kanya dahil natapos na yung 36 hours reglementary period. And yung hot pursuit operation is already in effect that time. So, binlater natin yung manifestation niya. And sinabihan namin na umuwi muna. And we are completing our documents to file a regular filing to him. Sir, yung background po nitong sir, person na to, sir, pwede po malaman? Ano background, sir, ng person of interest natin kung sir, may mga cases siya or ano yung trabaho na, sir? He is from law enforcement. Yung na-mention mo kanina na tao mo? Ano sir, assign? Hindi ko siya tao ang involved. Okay. So, police siya, sir? Confirm na police ang gumawa itong... Yes, he is a police officer. Can we know kung saan siya assigned, sir? He is assigned in Aklan Provincial Office. Okay. Sir, ano sir yung mga justification niya, sir? Bakit niya nagawa? Based on him, during that time, he is traveling from work going to his house. And then, nakita niya daw yung 4 na to, na mga biktima, na nag-commotion. Huminto siya doon sa gitna. Okay. Nandun yung 2 sa gilid, and tumawid yung 2 dito sa gitna mismo. Dito sa left side. Pagtawid, siyempre, na-threaten siya
na-threaten yung ating suspect, bumunot siya ng baril. And to keep his distance, nagpaputok siya lower sa ano, kaya lang natamaan yung dalawang biktima sa paa. Sir, dun sa mga descriptions ng mga victim, ano naman siya, tugma naman doon sa mga descriptions? Yes, oo. Tsaka tinanong din natin na yung ating person of interest kung yung motorcycle ba yan ang service, yung jacket ba yan yung ginagamit, yung damit yon at saka yung helmet. The same person. Sinabi niyo po, sir, na pumunta siya dito kasi di ba Yes, oo. Ano Nag-appear siya ang dito. reason niya? Bakit surrender? Kasi ang lahat naman ng pangyayari, siya naman ang tinuturo, kaya nag-resurface na siya. So bakit parang medyo matagal pa, sir, before siya nag-surface? Ano yung reason niya po? Hindi ko na natanong eh. Nasa kanya na yun. Nakuha po ba ng CCTV yung insidente? Tumutugma doon sa sinasabi niya? Na may commotion, sir? Tumutugma. Meron tayong video footages na galing sa MDRR Kalibo. Yung ginamit niya, sir, na firearm, yun ba yung service firearm niya, sir? Sa ngayon, hindi pa natin masasabi kasi hindi pa lumalabas yung ating ballistic report before the cross-matching of his firearms. Yung kanyang firearms naman, na-surrender na rin naman sa supply. Officer po ba ito, sir? No. PNCO. PNCO. Sir, karagdagang katanungan po, pagdating naman po sa background ng apat, sir, ano po yung background dito sa police station, sir? Kung may mga records po kayo sa mga victims, sir? Yun sa mga victim naman, after the incident happened, nagpakanta kagad ako ng background check sa kanila. So, they were clear. Ano yung mangyayari ngayon, sir? On the criminal aspect, kasi after na nag-resurface yung ating suspect, mga 5 p.m., nag-resurface din yung mga biktima. So, nag-submit sila ng kanilang affidavit of non-interest to file a case. So, Ano to, nag-settle? hindi natin masabi, pero yun kasi ang dala nila na pirmado ng ating mga abogado sa labas. So, wala na silang interest na mag-file ng criminal charges doon sa suspect natin, pero gagawa ng paraan ng PNP kasi he will face administrative liability. Sa PIAS naman, sir, may motoprop yun, sir? Yes, they will conduct a parallel investigation to this. Sir, yung isang victim na balitaan ko namin, confirmation lang po, parang na-hospital yung isa. Oh, yes. Kasi dinala rin namin yung affidavit of non-interest doon sa hospital at pinakonfirm namin na pumirma siya doon. Sa kanya naman daw pirma yun. So, na-confine? Naka-confine ngayon. So may paraffin test pa dun, sir, sa police na to, sir? Aside from the ballistic itself na sa baril niya? Pwede naman siyang requestan ng paraffin test, kaya lang pwede rin siyang tumanggi. Hindi natin siya mapipilit. Kumbinsido tayo, sir, sa statement ng ating tropa kung ibibase natin dun sa mga previous na statement ng mga victim na hinintuan lang, tutulungan sana, something like that, no? Then yung statement niya kahapon It's different. It's different. May kanya-kanya kasi tayong statement na may kanya-kanya tayong version. No? Yun ang version niya at version ng mga biktima. Oo. Tapos hindi niya kaya na-justify, sir, or maybe hindi mo rin natanong na wala siyang choice na at the time, baka naman totoo yung allegations ng iba na umaandar pa yung motor, di ba? Hindi natin din masabi kasi baka itong suspect natin is threatened already before any incident in the future happen. So parang self-defense ka? Titignan din natin kung papasok yun. Sir, sa detalye naman, sir, ng pag-akos ng ating respondent sa mga victims, sir, napakilala po ba siya na police? Based on his version, sinabi naman niya na police siya. Pero Tumuloy pa rin daw. lumapit pa rin. Base sa kanya. Pero may attempt, sir, sa part ng mga victim na parang i-attack yung police or na-i-ano siya, sir? Based on him, but based on the victims, walang ganun. Ang sinasabi ng victim is tumulong dahil nasiraan. Ang sinasabi naman niya. CCTV sa ano, sir, na nakita tayo? Kahit i-zoom kasi natin yon, malayo na yung CCTV. Kasi Numancia area na. Nagkataon lang na yung CCTV ng Numancia nasira din. Kaya hindi tayo makakuha ng footages doon. Naka-face mask ba at the time yung police natin? Naka-face mask, naka-helmet, Jacket, sir. naka-jacket. Pero sa investigation natin, sir, hindi ito plinano, sir? O doon lang talaga Doon lang talaga nangyari. Oo. So parang isolated case. Isolated case and I think this suspect is already threatened. From the Anong time. status ng police, sir? On duty siya.
the provincial director, Police Colonel Ramos, will siya sa office. Restricted. Oh. Walang previous na sir, encounter itong both parties natin, sir? Wala. Pagdating naman sir sa background ng ng respondent, bilang sa police sir, may mga previous records ba? Wala din. Wala.